Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang naging operasyon sa Toboso, Negros Occidental kamakailan ay hindi pagtugis sa mga tao kundi pagtugon sa panawagan ng mga residente para sa kanilang proteksyon. Ayon sa Philippine Army, ang operasyon noong Abril 19, 2026 na ikinasawi ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ay bunga ng kahilingan ng mga komunidad doon na matagal nang apektado ng armadong grupo. Giit ng militar, layunin lamang ng kanilang operasyon na mapanatili ang kapayapaan sa lugar at maalis ang patuloy na pananakot sa mga residente. Yung mismong mga community doon, sila yung nagsabi, yung presence ng mga armado na yun. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Division at sinunod natin lahat, gaya ng mga lumalabas ngayon, sinunod ng Philippine Army ang rules of engagement. Sa inilabas na press statement ng Philippine Army, sinabi ni Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Hukbong Katihan, na ang mga nasa encounter site ay hindi lamang mga researcher, journalist, student leader o social worker kundi pawang mga armado at aktibong nakikipagbarilan umano sa mga sundalo. Kabilang na nila dito ang isang writer at editor na si RJ Nicole Ledesma na isang local journalist mula sa Alter Media Network. Siya rin ay isang writer-editor ng Paghimutad Negros at Regional Coordinator sa Negros Island. Nang mangyari ang military operation noong linggo, sinasabing nasa area si Ledesma kung saan nagsasagawa umano ito ng community journalism at human rights reporting. Pero batay naman sa ilang impormasyon, sinasabing wala si Ledesma sa sitio Sinugmawan kung saan unang nangyari ang engkwentro. Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? Nakapagtataka naman para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro na mayroong presensya ng mga estudyante doon. Bakit kasama ng NPA? Oh, yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yun. Dagdag pa ng Philippine Army, nananatiling profesional ang mga tropa ng 79th Infantry Battalion at mahigpit na sumusunod sa international humanitarian law at paggalang sa karapatang pangtao sa kabila ng operasyon. Kabilang din sa iniulat na nasawi ang isang student leader na si Alyssa Alano at faculty member na si Maureen Santoyo mula sa University of the Philippines, Diliman. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.